Day at mga dudong, kumusta kayo dyan? Hi. Sa mga may asawa dyan, sana pakinggan nyo to, Charos. Diba, andito na naman si Charos. Kasi kailangan na naman natin mag-video, Day, para meron tayong pang YouTube. Ito naman about naman sa mag-asawa yung pag-uusapan natin. So, dapat ang mag-asawa talaga magtulungan, hindi magkalaban. O, diba? Kasi, diba hindi pala karamihan. Yung ibang mag-asawa kasi, gusto nila kanya-kanya. Dapat ang mag-asawa ay iisang team. Kapag may problema, sabay harapin. Hindi sisihan, tandaan. Dapat ganito ang mindset. Sa mag-asawa sasabihin natin, kami laban sa problema. Hindi yung ganito, ako laban sa'yo. Intindihan nyo ba yun? Ibig sabihin kapag may problema, dalawa kayong haharap. Hindi yung problema mo yung asawa mo. Ganun. Kasi 'di ba yung mga ibang mag-asawa diyan, it's either problema nila yung lalaki or problema nila yung babae. Yun yung mahirap minsan kasi imbis ang problema haharapin yung dalawa together. Hindi minsan problema mo yung asawa mo Hindi dapat ganun sa mag-asawa, 'di ba? Lalo na kung yung asawa mo ng babae, kaya may bisyo, may pinagagawa na imbis teamwork kayo. Ang nangyayari, mag-isa kang lumalaban, tapos yung isa nagbibigay sa'yo ng problema. Mag-asawa pa kayo, tapos ang mangyayari, mag-isa ka lang sa laban. 'Di ba? Katulad niyan sa financial aspect. So, dapat dalawa kayo nag-uusap kung ano na ba nangyari sa ganito, ganyan. Charos, kala mo talaga expert no? Sa amin yung mag-asawa, wala akong pakialam sa pera. Kasi siya lahat ang namumroblema. Tapos si Inday, walang pakialam. Ganun sila dito Basta ang importante, hindi ako nagutuman, Charos. Tsaka hindi ako yung makwenta. Kasi wala rin akong kukwentahin sa kanya. Tsaka hindi, di ba yun sa atin sa Pilipinas, gusto yung pera ng asawa, pera mo, ganito, ganyan. Dito naman magkakaiba bawat sulok ng mundo, magkakaiba ng kultura. Dito sa Finland na kultura, kanya-kanya. Pero sa akin, hindi pwede yung kanya-kanya. Ano yung mag-asawa ko, tapos kanya-kanya. Charos, kung saan-saan na tayo napupunta. Hindi totoo, ganito talaga. Hatiin ang responsibilidad, hindi sukatan kung sino ang mas pagod o mas kumikita. 'Di ba? Ganun dapat ang gawaing bahay, pag-aalaga ng anak at pagdedesisyon ay mas gumagaan kapag pinaghahatian. Ganun. Ang katulad sa amin dalawa kami nagtutulungan. Basta sa bahay, mas marami siyang gawa kaysa sa akin. Charos! Hindi yun totoo talaga. Kasi 'di ba kapag lalaki ka, mas marami ka dapat gawa. Kasi kaya mo nga pinakasalan yung isang babae kasi mahal mo. Hindi mo siya pinakasalan para akuin yung problema ng buong pamilya. Hindi yun. Nung mag-asawa pa lang kayo, nung mga dalagat binata pa lang kayo, nung magnobya pa lang kayo, nasa isip na ng babae na pakakasalan ko to kasi alam ko magkaroon ako ng katahimikan, kapayapaan. Dapat ganun kasi ang mindset ng babae pero ang lalaki hindi Nangyayari, magaling lang umpisa magpakasal, ganito, ganyan. Tapos nung magkasama na sila, lalo na pag yung mga bata pa, ayun na. After ng kasal, magbilang ka ng 1 taon, 2 taon, hindi mo na alam ano na nangyari. Kaya nga minsan sabihin, sana hindi na lang ako nagpakasal, sana hindi na lang ikaw pinili ko. Ang dami na pumapasok sa mga isip ng mga babae. Kasi totoo naman hindi nyo masisisi ang mga babae kung bakit sila umaalis sa poder ninyo. Oo, kayo mga lalaki na mga iniiwanan. Hindi lahat kasalanan ng babae. Tandaan nyo, nagtitiis muna yan ng mga ilang dekada. Dekada talaga, Diyos ko. Oo, alam nyo ba kung ilang taon yung isang dekada? Bahala kayo dyan magkwenta kasi hindi ko na yan saklaw. Charus! Kung ano pinagsasabi mo, Inday. Hindi totoo talaga sa mag-asawa. Dapat
kung gaano mo siya kagusto nung umpisa hanggang kamatayan, ganun ka dapat, hindi ka nagbabago. Tingnan mo yung ibang tingnan mo yung mga ibang mag-asawa. Mga after siguro 5 years, nag-iiba na yung lalaki. Kasi nakakita ng ibang maganda, nakakita ng sexy, wala na yung asawa niya, syempre, lalo na pag taong bahay lang, so hindi na minsan nakapag-ayos, lalo pag kulang pa sa pera. So, yung mga dapat na pambili ng mga pampaganda ng isang babae, hindi na niya magagawa kasi sa bahay pa lang nila or sa budget pa lang sa pamilya nila, hirap na. So, paano na, 'di ba? Tapos ngayon yung lalaki naghahanap ng mabango, naghahanap ng maganda, naghahanap ng sexy. Hindi nyo ba naisip yun? Isipin nyo kaya, kayo mga lalaki, hindi nyo man ako naramdaman or naintindihan, basta kayong mga lalaki, mag-isip kayo para hindi kayo iiwan ng mga asawa ninyo. Naintindihan nyo ba yun? Pasalamat kayo, lalo na yung may mga anak dyan. Magpasalamat na lang kayo na buo ang pamilya nyo dahil hindi kayang iwanan ng mga babae ang kanilang mga anak. Wag mo nang hintayin na iwanan ka. Kaya ngayon pa lang, kung mapanood mo tong video na to, mahalin mo na agad yung asawa mo na matagal mo nang pinagkaitan. Ibigay mo sa kanya kung ano yung pwedeng pampaganda sa kanya. Mag-exercise kayo together. Ganon!